Paano nga ba kumita sa sugal? Pwede mo nga bang gawing systematic ito? At ang tanong, pwede mo nga ba itong gawing racket? What is a mga racket? Ako nga pala si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Dito na ngayon ako rumaraket at nagsishare ng mga ideas at mga kwento na posibleng makatulong sa inyo na kumita ng extra. Ngayong araw, magdi-deep dive tayo dun sa usong-usong online sugal para malaman na rin natin kung pwede mo nga ba itong gawing racket. Para sa mga hindi updated, no? Nandito tayo ngayon sa era ng social media kung saan ang isa sa mga meta or yung pinaka-effective na paraan para kumita yung mga content creator ngayon mag-promote ng mga online casinos. Marami naman na talagang tumatangkilik sa mga online sugal. Kung matatandaan mo nga nung umpisa ng pandemic, usong-uso yung online sabong or yung talpak. Pero ngayon, yung uso yung scatter na. Nitong 2024, dito talaga pumutok yung popularity ng online sugal sa Pilipinas. Dahil na rin sa paggamit ng mga online casinos ng iba't ibang content creator of all sizes para mag-promote ng mga online gambling. Hindi lang malalaki yung mga kinukuha nila. Kahit yung mga micro-influencers na thousands lang yung following, malaki yung bayaran. Para magka-idea ka, isipin mo, if you are a micro-influencer na merong 10,000 followers, posible kang kumita ng full-time monthly income gamit lamang yung pagpupromote nito. Kaya naman, marami talaga ang hindi nakakatanggi. At yun na nga, kahit isang social media platform ka pumunta ngayon, may mga nagpo-promote ng sugal. Dahil dito, hindi rin natin masisisi yung ibang kababayan natin na naku-curious at nahuhumaling dito. Sa side naman ng mga players, marami din naman yung mga kumikita. Baka nga may kakilala ka na tumaya lang ng maliit tapos nanalo ng malaki. Tapos, makakapanood pa tayo ng mga movies tulad ng 21 at saka Molly's Game na nag-glamorize talaga ng pagsusugal. So, sino nga ba yung hindi mapapaisip, di ba? Kaya ngayon, sisilipin natin kung pwede ka nga ba talagang kumita sa sugal. Pwede mo nga ba itong gawing systematic para ma-maximize mo yung mga panalo at hindi ka ma-wipe out kapag naman natatalo. At kung pwede nga ba itong maging consistent para gawing mong regular na racket. Dun muna tayo sa una. Paano nga ba kumikita sa pagsusugal? Para kumita sa sugal, kailangan mong malaman at maintindihan yung ilang importanteng numbers na magdidictate ng chances mong manalo. Dahil ang sugal, hindi lang ito puro swerte. Isa sa unang kailangan nating malaman yung house edge. Ang house edge yung porsyento ng bawat taya ng mga players na inaasahan ng kasino na kikitain nila in the long run regardless kung manalo or matalo yung player. Halimbawa, sa isang roulette game, nasa 2.7% ang house edge dito. Ibig sabihin, for every 1,000 na itataya ng mga player, siguradong kikita ng 27 pesos yung casino. Pangalawang importanteng number na kailangan nating malaman yung RTP or yung return to players. Ito naman yung porsyento na inaasahang ibalik sa mga players. Halimbawa, sa isang slot machine na merong 95% na RTP, sa bawat 1,000 na itataya mo, posibleng bumalik sa'yo yung 950 in the long run. Pero, hindi guaranteed yung results dito pag short-term betting lang. Ngayon, yung odds naman. Ito naman yung nagpapakita ng chances mong manalo. For example, sa sports betting na merong odds na 2:1, ibig sabihin nito, for every 1,000 na itataya mo, may chance kang manalo ng 2,000. The concept is simple. Mas mataas yung odds, mas malaki yung tsansang mapanalunan, pero mas mababa yung tsansang manalo. And then we have yung EV or yung expected value. Ito naman yung calculation para malaman kung kikita ka ba o malulugi sa bawat taya mo sa long run. An example is isang coin toss na merong 50-50% na chances yung bet. Kung mananalo ka ng 200 for every 100 na itataya mo, ibig sabihin, positive yung EV. Ibig sabihin, may chance kang manalo in the long run. And yung panghuli na kailangan mong malaman na number yung volatility. Ang volatility naman, ito yung sukat ng risk. For a high volatility na game, may chance na kumita ng malaki pero bihira. Habang yung mga low volatility games naman ay may stable chances of winning pero maliliit lang yung kita. Nalito ka ba? Huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Simplified na yung paliwanag na ginawa ko dito para mas magets na ng nakakarami. May mga hindi na rin ako nabanggit kasi sobrang dami talaga ng
mga nuances. At ito rin mismo yung sasagot sa mga susunod nating tanong. Mag-stay ka lang sa video na to and I promise, magiging malinaw ang lahat sa dulo. So, given all the concepts and numbers na nabanggit ko, pwede nga bang i-treat ang sugal na parang negosyo na merong strategy at plano para maiwasan yung mga pagkatalo at ma-maximize naman ang kita? Dahil nga maraming factors at iba-iba yung value ng house edge, ng RTP, ng odds, ng EV at ng volatility. So, kailangan mo talagang pag-aralan yung mga bawat laro. For example, sa blackjack, mayroong tinatawag na card counting. Pwede itong magbigay sa'yo ng advantage. Pero kung napanood mo yung movie na 21 kung saan ipinakita ito, mga genius yung mga players at kaya nilang mag-compute gamit lang yung utak nila ng mabilis at napakagaling nilang magkabisa. Ngayon naman, tingnan natin yung mga common betting systems. May mga betting systems na ginagamit yung iba tulad ng martingale at paroli. Sa martingale na system, dinodoble mo yung taya mo every time na matatalo ka. Habang sa paroli system naman, dinodoble mo yung taya mo habang nananalo ka. Interesting, no? Pero wala pa ring system na sure ball yung panalo. Next is yung bankroll management. Importante yung bankroll management or yung tamang paghawak ng pera. Kung mapapansin mo sa lahat ng concepts na nabanggit na natin, may factor yung long-term betting. Pag kasi mga saglitan lang, random lang talaga yon. Literal na sumusugal ka lang talaga. Tapos, isasama mo pa yung house edge, kung saan kahit anong laro o betting system pa yung gamit mo, nasa casino talaga yung advantage. And last, yung long-term na strategy. Sa pagsusugal, dapat ang focus mo ay long-term at hindi short-term. Hindi pwedeng nadadala ka ng emosyon mo kapag nananalo ka or natatalo ka. Kailangan consistent ka with your strategy para may chance ka talagang kumita sa katagalan. Okay, ngayong alam na natin na kung paano nga ba kumita sa sugal at yung mga posibleng ways at concepts para gawin itong systematic. Ang tanong, pwede mo nga ba itong gawing full-blown na racket o parang negosyo mo? On paper, pwede talaga. Pero kung titignan mo sa papel, parang madali lang pag-aralan yung mga numbers. Susundin lang yung mga strategy tapos pwede ka nang kumita. Pero sa totoo lang, yung mga numbers and concepts na yan ay 10% lang nung equation. Yung natitirang 90%, nasa ugali ng tao, emosyon, at kung paano ka nga ba magdadala ng sugal. Ang pagsusugal kasi ay hindi lang laro ng pera. Laro din ito ng isip at saka damdamin natin. Sa movie na 21 at Molly's Game, mukhang kayang-kaya talagang gawing systematic. Pero kung umabot ka sa ending ng mga movies na to, alam mong wala namang naging happy ending. At hindi lang naman dahil pelikula yung mga yon kaya naging tragic yung ending. Ang pagsusugal kasi ay sobrang addictive. Sabi sa American Psychiatric Association, kasing lakas daw ng epekto ng droga at alkohol yung addiction sa pagsusugal. Kapag nalulung ka dito, hindi lang pera yung nakataya, pati na rin yung relationships at reputation mo. 1% daw ng adult population ang may gambling disorder ayon yan sa National Center for Responsible Gambling. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nagsimula lang sa palaro-laro lang, pero mga nauwi sa pagkabaon sa utang at pagkalulong. Kapag nalulung ka na, nagiging cycle yung pagtaya at pagkatalo. Umaasa ka kasi na mababawi mo pa pero lalo lang lumalala yung lahat. Ganito din-design yung mga online sugal tulad ng scatter. Tulad ng ibang bisyo, magsisimula ka talaga sa patikim-tikim. Bibigyan ka ng trial account, tapos bibigyan ka ng free bets na 50 pesos, tapos tataya ka ng pa isa-isa, pa isang daan, at di mo namamalayan, libo-libo na pala yung tinataya mo. So ngayon, the question is, kaya nga ba? Kaya. On paper, parang kaya naman talagang gawing systematic ang pagsusugal. But in reality, sobrang taas pa rin ng risk. Hindi lang kasi ito simpleng strategy at disiplina. Ang sugal ay dinesign para maging nakaka-addict at sa huli, marami pa rin yung talo kaysa sa mga nananalo. Kumbaga, the odds are stacked against human nature. Nabanggit ko kanina na kahit yung mga micro-influencer na-o-offeran ng mga magagandang deal ng mga online casino. Speaking from experience ako dito. Nalapitan na rin ako para mag-promote ng online casino mga karaket. Maganda naman yung offer pero tinanggihan natin. Bukod kasi sa fixed na bayad, meron ka pang komisyon na makukuha na percentage ng amount ng matatalo ng lahat ng players na gumamit ng link mo. And that's something na hindi kaya ng konsensya ko. Ito rin yung reason kung bakit napakalakas magbayad ng mga online casino. Based sa mga napag-usapan nating concept sa video na to, kumikita yung mga casino sa mga losing bets ng players.
Sigurado kasi sila na mas marami yung mga matatalo kesa sa mga mananalo. At yun yung business model ng mga sugal. Kaya bago mo isipin gawing racket itong pagsusugal, no? Tanungin mo muna yung sarili mo. Bukod sa pera, handa mo rin bang isugal yung reputasyon mo at yung relationship mo sa family mo? Kung hindi, ibang racket na lang ang subukan mo. Dahil kahit gaano kaganda yung mga numbers na pwedeng mapanalunan, sa sugal, walang kasiguraduhan at sa huli, talo ka pa rin. Marami namang ibang racket dyan na pwedeng pag-aralan. Aaralin mo na rin lang at gagamitan ng disiplina. Huwag na tayo dun sa design para maging addictive. Tsaka tayo, mas gusto natin yung mga racket na directly nakakapagbigay talaga ng value sa ibang tao. Para sa akin, yun ang mas nakaka-addict.